ma-enthrone ka, Lord Jesus, sa aming mga buhay sa gabi na to. Salamat, Lord, mapapurihan ka po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, medyo mahaba po at saka medyo mahirap yung message natin. Pero sana po gising yung bawat isa sa atin sa gabi na to. Gising po ba? Paki-tap nga po yung katabi. Makinig kang mabuti. Isang mahalagang bagay ito para maging handa tayo sa muling pagbabalik ni Lord. Mamaya man yun, bukas man yun, o kung kailan man yun. Amen? So dahil po dyan, ayan, makikita, meron ba tayong, kung wala man pong PowerPoint, pero makinig po tayo ng maayos, ano? Pero may tanong po muna ako sa inyo, no? Salt and Light series pa din po tayo. Pero may tanong po ako sa inyo, kung bibigyan ka ng free ticket papunta ng Israel, saang part ng Israel mo po gustong pumunta? Jerusalem. Ano pa? Anong lugar pa sa Israel niyo po gustong makarating? Sa Garden of Gethsemane, kung saan nag-pray si Jesus, no? Yung iba po, sa Jordan River, magpapabaptize din daw sa May nagbabaptize pa ba doon? So, yung iba po, dito sa side na to, meron po kayong gustong marating sa Israel? Sa yung libingan. Gusto daw makita ni Tita Neng. yung grave. Ako po gusto ko sa Golgotha. Sa mount kung saan literal na dumanak yung dugo ni Jesus. Kung saan, di ba doon siya, yung pagpapako sa kanya sa krus. Gusto kong matapakan din yun. Pero hindi magpapapako sa krus, no? Kasi si Lord na yung gumawa nun para sa atin. Amen. Bakit ko po tinanong yon? Again, Salt and Light series po tayo. Pero yung title lang message natin, The Importance of Mount of Olives. Wala pa po tayong PowerPoint, pero okay lang. Ayan, kung meron po kayo mga Bible, mamaya pag nagbanggit po ako ng verses, pwede nyo pong i-check. So, importance of Mount of Olives. Kasi po, ayan na. So, yung Mount of Olives po kasi matatagpuan siya sa bansang Israel. Malapit siya dun sa Jerusalem. So, totoong lugar siya na nag-e-exist even before nung time ni Jesus Christ at hanggang ngayon, nandoon pa rin yung Mount of Olives. Di ba nagbanggit tayo ng mga lugar, Jerusalem, ganitong lugar, ganyan. Pero merong important place para sa Israel. Isa to talaga sa pinupuntahan ng mga turista, Mount of Olives. So anong meron sa Mount of Olives? Bakit mahalagang malaman po natin siya? So bago po yan, meron tayong objective para lang ma-remind tayo, maging ilaw at asin pa rin kahit napapaligiran ng kadiliman hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen. Magiging salt and light po ba tayo? Pagkayari ng message na to, mananatili tayong ilaw at asin. So sabi dyan, sa key verse natin, Zechariah 14 verse 4. Diyan natin makikita yung isang importance ng Mount of Olives. Pero mamaya ko po siya bibigyan ng explanation sa inyo. Pwedeng ilagay niyo muna yung key verse dyan. So tingnan po natin, bakit mahalaga yung Mount of Olives sa Israel at para sa buong mundo, lalo na sa mga believers. Bakit mahalagang makita natin na sobrang halaga ng lugar na to para sa atin. So, meron po tayong tatlo dyan sa part 1. Titingnan natin bakit siya mahalaga dahil sa past, present, and then future na mangyayari. So, in the past kasi, dahil Mount of Olives nga, so madaming olives doon. Alam niyo po ba yung olive oil? Di ba mahal yung olive oil? Mag nagche-check ng price si Pas, ay mahal naman ng olive oil pero healthy siya. Kasi yung oil na yon ginagamit siyang ingredient para sa pag-anoint ng mga hari nung time na yon. Di ba ina-anoint tapos anointing oil. So yun siya, kaya mahalaga yung Mount of Olives. So dun sila nag-harvest ng mga olives as ingredient for the anointing. Kaya sobrang halaga niya. Pangalawa, madaming binanggit sa gospel kung saan si Jesus ay nag-ministry siya sa Mount of Olives. Kasi kaya po part talaga siya ng history ng Israel, lalo na in the biblical times. Kaya makikita nyo talaga, pag sinearch nyo Mount of Olives, madami talagang namamasyal doon. Pagkita ko nga po ng video, meron akong kailan nakitang sa YouTube, chinek ko, Mount of Olives. Tapos nakita ko nagbi-video yung isang pastor sa River of God.
Si Pastor Grico, nakaganyan siya. Lumitaw sa feed ng, kasi nagpunta sila ng Israel. No? So, totoo po yung Mount of Olives no, na nag-exist siya ngayon. But in the time of Jesus Christ, meron po dyan, anong ginawa ni Jesus sa Mount of Olives? Nandoon po yung Garden of Gethsemane. Alam ko sa babang part siya ng Mount of Olives. So, doon nag-pray si Jesus bago siya dakpin, hulihin, at ipako sa krus. Alam naman po natin yun, no, yung sa prayer niya sa garden, di ba talagang namimighati si Jesus na, Lord, alisin mo to sa akin, pero not my will, but yours be done. Doon siya nagpe-pray. Isa pa, so may mga ano lang po dyan, kaya siya mahaba, may mga biblical reference na. Ayan, yan na yung Mount of Olives. Pag nag-tour kayo doon sa Israel, ganyan na itsura ng Garden of Gethsemane. Next po, ano pang, ayan siya. Ang tanda na siguro nung ano na yun, no? Pwede bang hinawakan eh. Gumawa ng ritual eh, hindi pala. Ayan. Next po, ano pang meron? Bakit mahalaga yung Mount of Olives? Ano pang ginawa ni Jesus doon? Doon niya tinuro sa mga disciples niya yung signs of the end times. Naalala niyo po yung Matthew 24. Yan, so nandyan yan. Jesus talked to his disciples about the signs of the end times. So isa-isahin lang natin. No? Scan ko na lang po ito kung gusto nyong aralin. Search nyo na lang para lang makita natin bakit mahalaga yung Mount of Olives nung time ni Jesus. Next is, doon din nangyari, pagpababa si Jesus ng Mount of Olives, doon din nangyari yung, alam nyo po yung sumakay siya sa donkey, papasok ng Jerusalem, he rode on a donkey, yung triumphal entry. So doon din nangyari yon. Papasok siya ng Jerusalem, galing sila sa Mount of Olives. Andyan po yung reference verse, Luke 19:37, para lang alam nyo, saan nyo ba pinaguhugot to? Meron po yan sa Bible, ano? And then, Jesus wept over Jerusalem. Doon din, dahil galing sila sa Mount of Olives, pababa ng Mount of Olives, tapos papunta si Jesus ng Jerusalem, sakay nung donkey, doon din yung part na nanalangin siya at nag-wept siya. Alam niyo yung umiyak siya para sa Jerusalem. Kasi grabe yung, alam mo yung, grabe yung kasalanan, grabe yung gusto niyang iligtas yung bayan niya. So doon din po nangyari yon sa Mount of Olives. Ganon siya kahalaga historically, lalo po nung time ni Jesus Christ. So ano pa yung nandiyan? Ayan po. Ayan lang yung reference verse natin. Tapos, next po, ngayon, ano nang meron sa Mount of Olives? Yung mga Jewish, ginawa siyang burial site. Diyan nila nililibing yung ibang mga Jewish. Pero dahil mahal nga daw yung ano dyan pag dyan ka magpapalibing, dahil tourist attraction siya, mahal. Tapos talagang ano siya, ancient talaga, pinakalumang burial site. Tapos yun nga. Tapos yung iba naniniwala sila na doon daw i-resurrect. Pero ibang topic na yon. Pero yun lang, burial site siya ngayon. And eto na po yung pinakamahalaga. Bakit mahalaga yung Mount of Olives in the future? Sa panahong darating. Bakit? Kasi sabi dyan, this is a place of prophecy. Meron sa Old Testament na isang minor prophet. Ano daw po? Nakikinig. Lakas ng ulan Dinig naman po sa likod, ano? So, yung minor prophet, si Zechariah. So, merong prophecy na someday, babalik ulit si Jesus Christ. Second coming. And ano yun? Nandiyan na po yung key verse natin. Ano yung nakalagay dyan? Sige po. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. On that day, his feet shall stand on the Mount of Olives that lies before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two from east to west by a very wide valley, so that one half of the mount shall move northward and the other half southward. Ano yung pinakamahalagang part dyan? His feet shall stand on the Mount of Olives. Sabi sa Bible, according to the prophecy, alam po natin na babalik ulit si Jesus Christ. Tama po. May rapture. Alam natin yung rapture. Sabi nga nung iba, pwedeng today, pwedeng kahapon, hindi natin alam. After nun, merong tribulation. And at the end of the tribulation, babalik ulit si Jesus Christ. Tama po ba ako, Pastora? Second coming. No? May second coming. Sinabi sa salita ng Diyos na babalik ulit si Jesus Christ to defeat the enemy and para i-establish yung kaharian niya. So, bakit mahalaga na pag-aralan natin to? We are Christians, tama po ba? Naniniwala tayo kay Jesus. Ito yung pag-asa natin.
Bakit ka nagtitiis na maghayo kahit nire-reject ka? Bakit ka magtitiis na nagko-core group ka kahit nagkakasakit-sakit ka na? Bakit ka magtitiis na a-attend ka ng church to listen to God's word kahit bumabagyo? Bakit? Kasi ito yung hope po natin. Babalik si Lord. Amen? Ililigtas niya tayo, tatapusin niya yung paghihirap, tatalunin niya yung kaaway na laging tumutokso sa atin para magkasala tayo at mapunta ng impyerno. Babalik si Lord. Sabi sa prophecy ni Zechariah, anong nakalagay dyan? His feet shall stand on the Mount of Olives. Doon daw bababa ulit at babalik si Jesus Christ dito sa earth to establish His earthly kingdom. Kaya sobrang halaga po, nabantayan natin anong nangyayari sa Israel. Lord, makikita ba namin yung pagbaba mo? Nasaan bang part ng mapa yung Israel? Di ba? Pero laki si Lord eh. So sabi nga, makikita talaga siya ng buong mundo. And ano bang patunay mo na mangyayari yan? Alam niyo po, nung inaaral ko to, Lord, bigyan mo naman ako ng supporting verses sa prophecy na to. Merong isang verse sa New Testament na nagsusupport sa prophecy ni Zechariah. Sabi po dyan sa Acts 1, 9-12. Mapa-flash po ba natin? Ayan. Naalala niyo po yung ascension. Nakikinig pa po? Ayan. Di ba si Jesus Christ, nung after 3 days na buhay siya, 40 days, he stayed with his disciple. Tapos, umakyat siya sa langit. Tapos, di ba naalala nyo, may disciples po siyang kasama that time. So, ito po yon. Nasa Acts chapter 1. Sabi niya, kausap niya yung mga disciples. Tapos, anong nakalagay dyan? And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. So si Jesus yan, he was lifted up. And while they were gazing into heaven as he went, behold, 2 men stood by them in white robes. May tumabi dun sa mga disciples in white robes. Anong sabi sa kanila? Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. Anong sabi dyan? Kung paanong siya ay kinuha, siya ay babalik, yung ascension, magde-descend ulit si Jesus Christ. At nasang lugar sila nung pinag-uusapan nila yan? Sa verse 12, ayan na. Sa verse 12, then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet. Mount of Olives din po yan. Okay? Which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away. Nasaan sila nung sinabi na kung paano kinuha si Jesus, nag-ascend siya, dun ganun din siya bababa the same way, nasaan sila? Nasa Mount of Olives. Tapos, yung prophecy ni Zechariah, sabi, his feet will stand on the Mount of Olives. Nakita niyo po yung connection niya? Sinuport ng New Testament scripture yung nasa Old Testament. Magkaibang tao yung nagsulat, pero pareho sila ng tinutukoy na babalik ulit si Jesus Christ at bababa siya literal sa Mount of Olives, which is nasa Jerusalem. Bakit? Ayun yung bayan ng Diyos eh. No, hindi siya bababa sa Pilipinas, puro corruption yung nandito. Bababa siya doon sa near Jerusalem. Yung Mount of Olives po kasi pag nag-search kayo ng video niya, pag nakastand kayo sa Mount of Olives, makikita mo yung buong city ng Jerusalem. Kaya nga napaiyak si Jesus nung pababa siya ng Mount of Olives kasi siguro kitang-kita niya yung buong Jerusalem na nagkakasala at kailangan talaga ng tagapagligtas. Kaya siya naiyak na lang. So yan po, ano pa yung sabi dito? He will return. Sige po, check natin yung kasunod. Jesus will return, for sure. Pero kailan? Walang nakakaalam. What will be the sign? He gave hints that can be found in Matthew 24. Babalik ulit si Jesus, pero di kami magde-declare kung kailan siya babalik. Pero anong sinabi? Doon sa Matthew 24, tinanong siya ng disciples, so kailan ba mangyayari yung mga bagay na to? Nagbigay siya ng signs. Matthew 24, kung mababasa niyo po yung buong Matthew 24, i-check niyo sa Bible niyo, signs of the end times, makikita mo, nagkakagulo, nation against nation, magkakalaban sila. Pero yung Matthew 24, kanino po niya yung sinabi? Sa mga disciples niya na Hudyo. Sa mga Jewish disciples niya. So, ibig sabihin, yung signs na yon na nakalagay sa Matthew 24, pag nakita mo na nangyayari yon sa bansang Israel, malapit na mag-rapture, malapit na bumalik si Lord
at ayusin yung kaharian niya. Amen. And gusto niyo po bang makasama sa kingdom ni Lord? Kaya tayo mananatiling tapat. Di natin alam kung kailan, kaya everyday dapat tayong maging tapat. Amen? Amen. Ano pa po yung nakalagay dyan? So, Jesus will descend on Mount of Olives as prophesied by Zechariah and confirmed in the book of Acts. And then, meron pa po tayong next dyan, ano? Part 2, sana may time pa ako. Ay, sige po, panoorin po natin yung video. Ayun, kahit po makita lang nila yung video kung wala lang sounds, okay lang. Ayan po yung Mount of Olives. Kung nasa taas ka, ayan yung mga libingan, yung mga tombs. Pag nasa taas ka, makikita mo yung view na yan. Ang laki niya, no? Ayan na yung ending. So, pwede nyo pong i-check. Nakita ko lang yung mga reels. Kung naku-curious kayo ba itsura ng Mount of Olives, hanapin nyo na lang. Pero yun siya, no? Pag nasa Mount of Olives ka, makikita mo yung kabuuan ng city ng Jerusalem. Makikita mo nga doon yung Dome of the Rock at saka kung ano pa yung nasa city. So, next po, ayan, part 2. Maniniwala ba kami dyan? So ano, di ba? Alam nyo kaya tayo baliw sa paningin, kaya ang mga Christians baliw sa paningin ng iba. Bakit? Because this is our belief. Hindi natapos sa namatay si Jesus sa krus, pinako siya, tapos okay, magkakaroon ako ng abundant life, masaganang buhay dito sa earth. Hindi yun natatapos. Amen? Meron pa, madami pa pong mangyayari sa buhay natin bilang Kristiyano. Kumbaga sa movie, wala pa po tayo sa climax. Yung tribulation, yung climax, tsaka yung pagbabalik ni Lord. Papasok pa lang po tayo doon. Amen. Papasok pa lang tayo. Paumpisa pa lang yung movie, susuko ka na ba? Hindi. Amen. So, manatili po tayong tapat kay Lord. And habang nire-review ko kasi to Lord, bigyan mo naman kami ng, paano ko ba masasabi, reliable ba Lord si Zechariah? Anong meron kay Zechariah? So, doon ako nilid ni Lord aralin si Zechariah. Siya ay reliable source kasi madami sa prophecy niya nangyari na. Hindi lang siya pinapatunayan ng Bible, pero pinapatunayan din siya ng archaeology, ng history. Bakit? Karamihan po sa propesiya ni Zechariah tungkol kay Jesus Christ. Tungkol sa pagpapako sa krus kay Jesus Christ. Tungkol sa pag-exist niya literal dito sa mundo. Tingnan lang po natin mabilis yung tatlo. So part 1, other prophecies about Jesus had already been fulfilled. Una, Jesus rode on a donkey. Naalala nyo yon? Kung nanood kayo ng Passion of the Christ, kung nagbasa kayo ng Gospels, makikita nyo yon. Paki-next nga po yung comparison ng dalawang verse para makita nila na hindi nagsisinungaling ang Word of God. Ayan, prophecy ni Zechariah 9:9, Behold, your king is coming to you righteous and having salvation. Is he humble and mounted on a donkey? Nakasakay siya sa donkey. Pagdating sa Gospels, New Testament, Matthew 21:4-5, Behold, your king is coming to you humble. Ay, yung first part, this took place to fulfill what was spoken by the prophet saying, yun siya, yung prophecy, kinote niya yung prophecy ni Zechariah. At kahit, alam mo yon, even yung history pinuprove na nag-exist talaga si Jesus Christ, na namatay talaga siya sa krus. So yung mga prophecy ni Zechariah before about Jesus, nangyari na. So yung mga mangyayari, bakit hindi tayo maniniwala? Ano yung pangalawa? His betrayal for 30 pieces of silver. Old Testament pa lang, meron ng prophecy about ibebetray, no? Pakiting Zechariah 11:12, Then I said to them, if it seems good to you, give me my wages, but if not, keep them. And they weighed out as my wages 30 pieces of silver. Pag binasa niyo po kasi yung buong chapter ng Zechariah 11, yan tungkol siya kay Jesus Christ. Yung shepherd ng Israel ay talagang papatayin. Ayan. Matthew
Ano siya, na-fulfill siya sa Matthew 26 sa New Testament. What will you give me if I deliver him over to you? Sino nagsabi niyan? Si Judas. And they paid him 30 pieces of silver. Next po, ano pa yung prophecy ni Zechariah na nangyari na? Seeing the one whom they have pierced. Naalala nyo? Tinusok sa tagiliran si Jesus Christ ng mga soldiers. Ano po yung lumabas? Tubig at dugo. So, tingnan po natin yung verse. Zechariah 12:10. Check ko na lang yung highlight. Sabi dyan, when they look on me, on him whom they have pierced, they shall mourn for him as one mourns for an only child and weep bitterly over him as one weep over a firstborn. Pagdating sa John, ibang book sa New Testament, kino-confirm. Ano nangyari? Again, another scripture says, they will look on him whom they have pierced. Sinaksak si Jesus sa tagiliran, nakatingin yung mga soldiers dun sa sinaksak nila. Sinaksak nila yung tagiliran ni Jesus. Nakita niyo po, and ano yung hindi pa nangyayari? Yung prophecy niya sa Zechariah 14:4. His feet will stand on the Mount of Olives. Babalik ulit si Lord. Kaya hindi tayo dapat sumuko. Amen? Magpapatuloy po ba tayo paglabas natin dito? Amen? So, application po natin. Number 1, stay watchful and prepared. Sabi nga sa sign sa Matthew 24, si Jesus mismo nagsinabi niya, walang nakakaalam kung kailan. Meron bang magnanakaw na sasabihin sa'yo sa Friday, magnanakaw ako sa bahay nyo? Kung sinabi sa'yo na magnanakaw, ano gagawin mo? Tatago mo yung gamit mo. Ilalak mo yung bahay mo. Magpapatawag ka ng pulis na nakaabang. Yung pagdating ng Panginoon, yung rapture and all, it's para siyang para kang magnanakaw. Alam mo yun, hindi mo alam talaga kung kailan. Pero anong kailangan nating gawin? Maghanda at maging tapat kay Lord. Kaya nga yung race natin na to, it's all about faith. Kasi yung faith, naniniwala ka sa bagay na hindi mo nakikita. Naniniwala ka sa bagay na hindi kayang i-explain ng utak mo kasi si Lord lang yung nakakaunawa kasi siya yung Diyos. And His ways are higher than our ways. So wag nating questionin na kung ano-ano si Lord. Hindi, manampalataya ka lang, manatili lang tayong tapat, amen? At nagtitiwala na, Lord, kunin mo ako, rapture pa lang, ayokong maiwan sa tribulation. Amen? Huwag kayong makampante na, paiwan na lang kaya ako sa tribulation, babalik naman si Lord. Sige, danasin mo pa yung paghihirap, ayaw mo maging faithful ngayon pa lang, amen, di ba? Kasi pag bumalik si Jesus on the second coming, tayong mga tapat, makuha ka ng rapture, ikaw ay tapat, you will reign with Jesus Christ, amen? Amen? So sabi dyan, focus on your relationship with God. No, Christianity is not about ministry. Oo, dapat tayong maging tapat sa paglilingkod natin dito sa church. Pero wag natin pababayaan yung relationship natin kay Lord. Yung relationship natin sa Savior natin. Kumusta ba kayo ni Jesus Christ? Kumusta ba yung faith mo sa Kanya? Kumusta ba yung first love mo sa Kanya? Amen. Ganon tayo magiging watchful and prepared. Una sa lahat yung relationship natin sa Panginoon. And pangalawa, don't be distracted sa mga nangyayari sa mundo. May wars, may corruption, may immorality. Nakaka-bother, Lord. Paano ba kami mabubuhay sa ganitong klase ng mundo? Hindi kasi ito talaga yung mundo na inilaan ni Lord para sa atin. Magugunaw to. Aalisin ni Lord lahat ng corrupted, lahat ng pangit. Kaya nga sa dulo may new heaven and new earth. So wag ma-fix yung eyes natin. Ako personally, doon yung pinakita sa akin ng Panginoon habang nire-review ko to. Binalik po niya yung paningin ko sa eternity. Na bakit ka Lord namatay sa krus? Bakit mo inalay yung buhay mo para sa amin? Hindi para ma-achieve mo yung earthly dreams mo. Maging successful businesswoman ka. Maging successful professional ka. Hindi namatay si Jesus para dun Namatay siya para ibigay sa atin, para i-share sa atin yung kaharian niya. Amen? I-share sa atin yung langit, yung glorious inheritance sa langit. Yun yung pinaka-reason doon. So, ala pa tayo doon. Amen? So, kaya manatili tayong tapat kay Lord. Amen?
Habang iniintay natin yon, sabi nga niya sa Matthew 24, pag nakita nyo, nabalitaan nyo, may gera-gera ganyan, kalma lang. Parang ganun yung point nun nung binasa ko. Part talaga yan ng end times. Mangyayari talaga yan as part of His second coming. Pero as Christians, maging watchful tayo, no? Maging prepared tayo, manatili tayo sa relationship natin kay Lord. And ano yun po yung pangalawa, share the gospel in hope. Naka-specific dyan, share the gospel in hope. Hindi tayo mag-share, sa akin yun yung nabago ulit yung heart ko. Bakit mo i-share yung gospel? Hindi dahil natatakot ka na, Lord, pag di ako nag-share ng gospel, baka di ako makasama ng rapture or mapunta ako ng impyerno kasi hindi ako sumunod sa'yo. Hindi siya ganun eh. Pero this time, paglabas natin, mag-share tayo ng gospel in hope. Na hopeful tayo na babalik ulit si Lord. Kaya gusto nating i-share yung kaligtasan sa ibang tao para madami yung makasama sa pagbabalik ng Panginoon. Para maraming makasama sa rapture. Bakit pipilitin natin na sharean yung family natin? Kasi gusto natin silang makasama dun sa new heaven and new earth. Sa dulong-dulo, no, ng plano sa atin ni Lord. Amen. So kaya i-share, keep sharing the gospel sa consolidate, sa kino-conquest natin, sa core group, sa family natin, and maging hopeful tayo na babalik si Lord. So yun po yung gusto kong iwanan sa inyo ngayong gabi. We are Christians, at ang plano natin, ang plano ng Diyos, kaya siya namatay sa krus, hindi para lang sa earthly victory, pero dun sa heavenly kingdom na gusto niyang i-share sa atin. Kaya maging baliw man tayo sa paningin ng mga tao. Pag shinare natin, alam mo ba, babalik si Jesus, ganito yung mangyayari, magiging baliw tayo sa paningin nila. Totoo yun. Pero okay lang maging baliw kami sa paningin nyo. At the end of this, nasa amin yung victory. Kasi pagbaba ni Jesus, makikita nyo, totoo siya. Makikita nyo, hindi kami nagsisinungaling. Amen. So, pag nag-share tayo ng gospel ngayon, dala natin yung panibagong pag-asa na ito yung Savior ko. Shout, no? I-shout natin si Jesus yung hari, si Jesus yung tagapagligtas. Huwag natin hayaan na yurakan ng mundo yung pangalan ni Jesus Christ. Kasi darating yung time, lagot sila talaga kay Lord. Pag bumalik si Lord. So ngayon pa lang, maging compassionate tayo sa kanila. Share the gospel in hope. Amen. In the end, nakakahiya man, huwag nating isipin ngayon na mapapahiya ako, ganito yung mangyari. No, sila yung mapapahiya sa dulo kasi makikita nila that this is the truth and the Bible, hindi siya nagsisinungaling. Amen? And bilang conclusion po, Jesus will return. Babalik ulit siya. Anong gagawin niya? To defeat the enemy and establish His kingdom. Bababa siya on Mount of Olives. I-establish na yung kingdom niya. By His death on the cross, we are made part of it. Yung it na yon, yung kingdom. No? Kaya siya namatay sa krus para doon makasama tayo doon sa kaharian niya na yon. Amen? And let us remain faithful. Manatili po tayong tapat kay Lord. Hindi dahil kailangan ipasa yung balasik score, pero dahil gusto natin maging tapat sa Lord and Savior natin. Amen. Amen. Yun lang po yung message. Amen. Praise God. Praise the Lord. Ayan, madami po ba tayong natutunan? Amen. Ayan, nag-take down notes talaga ako. Nakita natin yung importance nung Mount of Olives, di ba? Grabe mga new revelations na, ganun pala yon. Kaya pala, napakaganda pala ng Mount of Olives. Di ba? Nakita po natin past, present, and future. In-explain ni Ma'am Judy kung gaano siya sabi ko kaya pala, kasi out of all the places, alam naman nating bababa si Jesus eh. Pero bakit hindi sa ibang areas? Yun pala, dahil napakahalaga pala sa kanya ng Mount of Olives. Memorable pala sa kanya yung Mount of Olives. And Mount of Olives is in Jerusalem. Alam po natin ito. Kaya alam nyo po, kaya nagkakagulo ngayon sa Israel, yung Jerusalem, pinagtatalunan nila yung Jerusalem. Kasi nandun yung Dome of the Rock ng mga Muslim. Alam nyo po yun. Kaya, hanggang ngayon, bakit may mga digmaan? Kasi gusto ng mga Muslim sa kanila yung Jerusalem. Pero yung Israel, alam nila na doon yung Messiah. Doon siya bababa. Kaya sila nagkakagulo.
And to share the current events na nangyayari. Alam niyo po, meron tatlong country, hindi ko maalala kung EU, Canada, and France ata yun, yung nag-support sa Palestinian state. Na sinusuportahan po nila na magkaroon ng two-state resolution para hindi na sila mag-away. Sa kanila na lang yon, hati sila. So, pwede po ba yun? Hindi, kasi dun bababa si Jesus eh. Kaya si Bibi Netanyahu, yung Prime Minister ng Israel, ayaw niyang pumayag. Sa Israel lang dapat ito. Kasi alam nila, iba yung, hindi ko alam kung Zionist si Netanyahu, pero hindi ko alam kung, kung naniniwala ba sila kay Jesus or they have a different Messiah. Pero alam nila, yung Messiah sa Mount of Olives. Kaya ang gulo ngayon sa Israel. And makikita mo yung mga sinabi ni Ma'am Judy ay news na ngayon. News siya, hindi siya nasa Bible lang. News siya. Balita siya. Kaya tayo nakaabang sa nangyayari sa Israel kasi yun ang ating alarm clock, yun ang ating basihan ng time. So, yun yung mga isa sa ni-reveal sa akin ni Lord. Kaya pala pinag-aaway-awayan talaga nila yung Jerusalem. And another thing, sabi ko, bakit kayo ni-explain ni Judy yung kay Zechariah? Di ba, nakikinig kayo? Sabi ko, bakit in-explain pa niya yung, tinatanong ko si Lord, sabi ko, bakit in-explain pa niya yung pagiging reliable source ni Zechariah as a prophet? Alam niyo kung bakit? Sabi sa akin ni Lord. Kasi ang daming prophecies ngayon na hindi mo alam kung saan nanggaling. Like September 23 to 24. Or kung hindi ngayon, meron pa, October 31, 2030. Iba't ibang time, kailan mag-rapture, kailan yung second coming. Ang daming prophecies. Pero ano yung prophecy na mapangahawakan natin? Yung prophecy, sabi sa Deuteronomy 18 verse 20, malalaman mo daw na ang isang tao ay totoong propeta kung nangyari na yung sinabi nila. At kaya pinresent ni Ma'am Judy sa atin, nilid siya ni Lord na i-present sa atin kasi ito mapanghahawakan nyo. Nangyari na. Tatlong prophecy ng tungkol kay Jesus, nangyari na. So, mapanghahawakan natin ang pagbabalik ng Panginoon ay nasa Mount of Olives talaga siya bababa. Amen? Nakakuha po ba natin? So, ano ngayon ito sa atin? Yun nga, sabi ni Ma'am Judy, we should be watchful, we should stay prepared. Amen po? Amen. Una, personally, ayan, lagi nating evaluate yung sarili natin. Lagi po nating i-check. Yun bang ginagawa ko? Ako, personally, ito yung mga ina-apply ko sa buhay ko na itong mga nakakaraan. Personally, nagiging tapat ba ako sa ginagawa kong to? Pag nagtatrabaho ako, nagsusulat ako, nagiging tapat ba ako sa boss ko? Alam mo yun? Pag naggagawa ba ako sa bahay, kaganyan ako, nanood lang ako ng TV, wait lang, naalagaan ko ba si Kaina, nakapagluto na ba ako sa bahay, nagiging tapat ba akong ina sa pamilyang pinagkatiwala sa akin ng Panginoon? Kasi yun eh, maraming pinagkatiwala sa atin si Lord. Amen? So lagi yun, after nito, paglabas natin, lagi nating evaluate kasi nga, anytime pwedeng bumalik si Lord. At sabi niya sa Bible, yung alipin na wag niya sana tayong datnan na hindi natin ginagawa yung tungkulin natin. Alam niyo yon, yung ganong verse. Amen? So kung ikaw pinagkatiwalaan ka ng mga members, di ba, anong ginagawa natin sa members natin? Nagiging tapat ba tayo? Nagpo-follow up ba tayo sa kanila? Di ba, vini-visit ba natin sila? Kinakamusta ba natin sila? Amen? Nakukuha natin. Pinagkatiwalaan tayo ng church. Ginagawa ba natin ng maayos yung pagiging member ng church na ito? Amen? So nakikita po natin. And syempre, higit sa lahat, kung bakit tayo nandito sa Disciples Night, yung pag-share sa ibang tao. Di ba po? Kasi ako yung habang nag-share si Ma'am Judy, naalala ko kasi yung huling-huli sa 4SL. Sino nakakaalala ng huling part ng 4SL? Ano yung nakasulat doon? Yung conclusion na, di ba? Ano yung nakasulat? Di ba nandun yung Matthew 24? Tama? Di ba? Memorize na ni Ate Maika sa ilang beses siguro na naghayo siya. Alam nyo, maraming 4SL, pero yung version lang natin ang may Matthew 24. Why? Kasi sinasabi natin sa kanila, alam nyo, na-realize ko lang habang
nag-preach si Ma'am Judy dito kanina, na mas madali palang mag-share ngayon. Kasi nangyayari na yung sinasabi natin. Di ba? Tama ba? Yung mga nangyayaring bagyo-bagyo na yan, nangyayari sa gobyerno, yung nangyayaring digmaan sa buong mundo, yung kaguluhan, hindi mo na sila kailangan pilitin na, totoo ba to? Hindi, kasi nakikita na nila. Alam mo ba kung ba't nangyayari yan? Kasi babalik na si Lord. At gusto niya tayong maligtas. Gusto niya tayong makasama. Mas madaling mag-share ngayon kaysa dati. Di ba po? So ano yun para sa atin? Samantalahin natin ang pagkakataon. Amen? Parang ayaw nyo. Inulit ko yung sinasabi ko, samantalahin natin ang pagkakataon. Pakisabi sa katabi, samantalahin natin ang pagkakataon. Diba? O nabalitaan nyo ba yung rally nung linggo? Diba? Ang dali-daling pasukan eh. Mamaya pag pag nag-groups tayo, ang challenge natin, kailangan meron kang entry. I-entry mo yung latest event na nangyayari ngayon, then tsaka mo ipasok yung 4SL. Pwede ba yon? Ang dali, di ba? Amen po. So, ayun nga, i-share natin. And nakakatuwa rin siya share ni Ma'am. Na-imagine ko, kasi dati, bago yung itong preaching ni Ma'am Judy, ang naisip ko lang yung negative side ng end times. Lindol, digmaan, ganyan. Pero habang nag-share siya, tapos nakita ko yung babalik si Jesus, i-restore niya lahat. Parang ang ganda na hindi pala yung bad yung ending, pero yung good. Diba? Parang ang sarap i-share. Na alam mo yun nangyayari ngayon na ganito, iaayos yan lahat ni Lord. Alam mo ba, pag bumalik si Lord, yung government natin magiging righteous. Diba? Alam mo yun? Alam mo ba, pag bumalik si Jesus Christ, wala nang baha. Diba? Hindi na kailangan ng flood control project kasi wala nang iko-control. Diba? Lahat tayo, hindi na kailangan ng mga mangurap kasi lahat tayo ay mayaman. Diba? Ang sarap i-share yung hope na yun na hindi natin kailangan yung mahirapan, maganda ekonomiya kasi si Jesus yung maghahari. Kaya lang, paano ka makakasama sa paghahari na yun? Pumasok ka sa kingdom niya. Magsisi ka sa mga kasalanan. Di ba? Pasok natin ngayon. Di ba? Amen po. Ang sarap mag-preach ng hope. Kasi ang dami ng hopeless. Ang daming depressed. Amen? So sa oras na to, sino pang nagkukumit sa sarili niya na una sa lahat, hindi ka na babalik sa dati. Yung dating unfaithful. Yung dating hindi tapat sa Lord. Mag-amen nga po. Amen. Sinong nagko-commit na sasamantalahin na niya yung pagkakataon? Alam ko may verse na ganun eh. Ano yung verse na ganun? Ano yung sabi niya? Take every opportunity ba yun? Pakihanap nga po, Ate Krisha. Alam ko may verse na ganun. Huwag nating hayaan pang masayang. Bukas na naman, di na naman matutuloy. Di ba po? Tsaka paano pagbaha? Eh di may online. Di ba? Paano pagka, ang dami nating excuses, marami ring pantapat. Paano kung umuulan? Eh di may online tayo. Mag-preach tayo online, di ba po? Amen po? Ayan, hinahanap na nila sa likod. Pero maganda yan. Ayan, sige po, tayo lahat ay tumayo. Tayo po yung mag-worship. Ang galing ah. Ayan, make the most of every opportunity because the days are evil. O di ba nasa Bible pala yon, Ephesians 5:16. Make the days of every opportunity because the days are evil. Ayun. Amen. So sige po, bago tayo mag-worship, pray muna tayo. Hingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Sorry Lord, kung hindi po ako nagiging tapat. Ayan, kung napapadistract po ako sa mundong ito, Panginoon. Kung personally, nalalayo po ako sa iyo. Tawarin niyo po kami, Lord. Kung hindi rin namin nagagamit yung every opportunity para ma-share yung kagandahan, Lord. Yung good news pala is hindi lang salvation, pero the good news is also yung pag-return mo, yung pagbabalik mo, Lord, na you will set everything right, Panginoon. Yung you will reign, oh Lord. That's very good news para sa amin, oh God. Salamat, Lord.
And sorry, Lord, kung hindi namin yun na-share sa iba, Panginoon. Sorry, Lord, kung nagpapadala kami sa problema. Sorry, Lord, kung nagpapadala kami sa mga emotions namin, sa mga negative thoughts namin. Patawarin niyo po kami. Thank you, Lord, sa opportunity na mabuksan ulit ang mga mata namin, Panginoon. Mapahalagahan namin kung ano yung dapat naming talagang pinapahalagahan. At yun yung relasyon namin sa iyo, Lord. Yun yung matagpuan mo kaming tapat sa mga pinagkatiwala mo sa amin. At yun yung mabahagi namin sa iba, yung magandang balita, Lord God, ng kaligtasan mo at yung paghahari mo, Panginoon. And right now, we commit ourselves. Sige po, personally, gawin natin itong personal. Ano yung gusto mong i-commit kay Lord simula ngayon? Ano yung dinidil sa'yo ng Holy Spirit na simula ngayon, susunod na ako sa'yo, Holy Spirit. Susunod na ako sa pinapagawa mo sa akin. Yes, Lord. Yes, oh God. Hallelujah. Lord, we decide to live for you, Panginoon. We decide, Lord, na iwan na yung dating kami, Panginoon, at maging tapat sa'yo, sa iyong gospel, sa iyo as our King, O Lord, sa iyo as our Savior. Lord, we commit our lives to you. Sige po, awitin po natin from the bottom of our hearts. And to die is gain. No matter what price I pay, I choose to give this life away. Sige po, sabihin natin to sa Panginoon. For me to live Is Christ. is Christ. And to die is gain. And to die is gain. No matter what the No price. matter what Yes, Lord. price I pay, I choose to give this life away. Minsan pa, sabihin natin to sa Panginoon. To live is right. And to die is gain. And to die is gain. No matter what the price I pay. Yes, Lord. Kahit ano, Lord, I choose to give my life away. Minsan pa, sabihin natin to kay Lord. And to die is gain. No matter what the price I pay, I choose to give this life away. Sige po, patuloy nating awitin. For me to live is Christ, and to die is gain. No matter what price I pay, I choose to give this life away. Sige po, patuloy nating i-declare.
Yes, O Lord. To die is gain, no matter what price I pay. I choose to give this life away for me to live this life. Lord. And to die is gain, no matter what price I pay. I choose to give this life away. Hallelujah! Sige po, patuloy natin i-declare kung ano yung kaya nating gawin para sa Panginoon. Patuloy nating hayaan ng Panginoon na stir up ang hearts natin to love the Lord with all our hearts, with all our soul, with all our mind, to let ourselves die and live for God. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Sige po, patuloy nating sambahin ang Panginoon sa ating mga sariling salita. Hallelujah! Sige lang po. Hallelujah! Hallelujah! Let your spirit rise sa oras na to. Hallelujah! Hallelujah! Tayo ay nilikha sa Diyos at para sa Diyos lamang. Hallelujah! Hallelujah! We are created for God and only for God. Hallelujah! Hallelujah! Come on, sige po. Express natin yung ating pagsamba. Express natin yung faith natin kay Lord sa oras na to. Sa lahat ng spirito na nadidistract, Lord, we speak focus right now. Balik mo ang mga mata ng bawat isa sa iyo in the name of Jesus. Sa lahat na nadidistract sa trabaho, sa pag-aaral, sa mundong ito, Lord, ibalik mo ang lahat sa iyo in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa mga tutut nakakatulog, Lord, gisingin mo ang bawat isa sa oras na to in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa lahat ng ino-oppress ng kaaway, Lord, we speak freedom sa oras na to in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa lahat ng binubulag ng kaaway, we speak healing in the name of Jesus. We speak sight in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa lahat ng mga walang apoy, sa oras na to, we speak fire in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, sa lahat ng mga natatali sa takot, we speak faith in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa lahat, Lord God, ng feeling nila wala silang magagawa, we speak boldness in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Sa lahat na sarili na nila ay nakikita nila, Lord, ibalik mo yung mata sa iyo right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa lahat na nakikita nila yung kahinaan nila, Lord, balik mo yung mata nila sa kalakasan mo in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Sa lahat ng nawala sa calling, Lord, ibalik mo right now in the name of Jesus. Kung ano talaga yung pagkakatawag mo sa kanila sa oras na to in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Sa lahat ng mga nakatingin sa nakaraan, Lord, ibalik mo yung mata nila sa hinaharap. Lord, sa sayo na paparating. In the
thank you, Lord. Huwag mo pong hayaan na meron sa aming matali right now in the name of Jesus. Set everyone free right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Nakilala mo kami. Thank you, Lord, na alam mo yung kailangan namin, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, that you are willing to use us, Lord God. Hallelujah. Salamat sa mga mata na ibinigyan mo ng sight, Lord. Salamat sa mga spiritong tulog na ginising mo, Panginoon. Salamat sa mga malalamig na muli mong pinag-apoy, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga nawala sa paglilingkod na muli mong binalik yung puso sa paglilingkod, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga nawala sa calling na muli mong binalik, Lord God, yung kahalagahan ng calling nila sa puso nila. Salamat, Panginoon. Salamat, oh God. Hallelujah, Lord. Empower us, Holy Spirit. Empower us. Fill us, Lord God. Hallelujah. Kung paano mo inanoint yung first apostles, Panginoon, na handa namin kantahin to lagi, Lord God. Hindi na kami magpapadala sa takot, sa hiya, Panginoon. In the name of Jesus, we will be ready always to give our life away for you, oh God. Hallelujah. For us to live is Christ and to die is gain, oh Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sinaselyuhan ko ng yung banal na dugo, yung ginawa mo ngayon, transformation sa bawat isa, Panginoon, na ito ay magbubunga ng mga kaluluwa na tatanggap sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa opportunity at sa oras pa, Panginoon, na mapaglingkuran ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan, so kagaya po ng sabi natin kanina, tayo pa'y humanap ng partner at mag-e-entry tayo ng kung ano yung bumabagabag sa heart mo, kasi for sure, yan yung nilalagay ni Lord. Ano yung latest sa dami, no? Yung corruption, yung bagyo, yung nangyayari sa Israel. Ayan, and then yun yung entry natin, tapos ayan, lagyan lang natin ng time, no? Yung entry lang, entry. Siguro yung entry and then yung first SL. Para maiksi lang. And paano ko mag-introduce through the current events and then gusto mo bang i-share? Meron akong gustong i-share sa'yo. Narinig mo na ba yung patuntuning spiritual? And then unang part lang para maiksi lang. Nagets niyo po? Amen. Ayan. Sa mga nasa online, pwede po kayong mag-practice dyan sa inyo. Pwede rin po kayo maghayo agad ngayon na sa inyong timeline. Ayan. God bless po everyone. See you sa